mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hapon aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by British Communication Development Institute, Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon City Electric Cooperative, Honorable Sam Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Service Restaurant, Biata Beach Sanctuary. Ang isyu ora mismo. Ngayong araw po ito ay September 2 na po, sa buwan ng September of course. Live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. It's nice to be back matapos ang isang linggong pakikibaka sa Trangkaso. Ngayon po ay alive na live tayo. Samahan niyo po ako sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na issue, napapanahon na kaganapan. Dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo dito lang sa nag-iisang telebisyon sa buong probinsya ng Sorsogon, ang Bicol TV Sorsogon. Of course, magandang umaga po sa lahat ng nakatakilig sa atin. At bigyan daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga barko dapat binili, di missiles, ayon kay Senator Coco Pimentel. Ex-PCSO General Manager Garma ipa-aresto pag di sumipot sa hearing. Amyenda sa discriminatory provisions ng doble plaka law umuusad. Duterte sa 2028 itinuturak. Parang kayo na lang gusto magmay-ari ng Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita at sa detalye, mga barko dapat binili di missiles ayon kay Senator Coco Pimentel. Sa isa sa detalye, isang pagkakamali ang ginawang pagbili ng gobyerno ng mga missiles na nagkakahalaga ng 18 billion pesos sa halip ng mga barko na magbabantay sa mga karagatan na sakop ng bansa ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Naniniwala si Pimentel na hindi dapat binuhusan ng pondo ang pagbili ng missiles na hindi naman basta-basta magagamit ng bansa. 10 missiles aniya ang binili ng gobyerno pero duda si Pimentel kung magagamit ang kahit isa nito.
kung ibinuhos niya ang pondo sa pagbili ng barko at baka matapatan pa ng Pilipinas ang dami ng barko ng China na nakatambay sa karagatan na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi rin pabor si Pimentel sa planong pagbili ng submarine dahil ang girian ng Pilipinas at China ay nasa ibabaw ng dagat. Wala bang mga balitang nasyonal? Ex-PCSO General Manager Garma ipaaresto pag sumipot sa Quadcom Food. At sa detalye, binanaan ng Quad Committee ng Kamara si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royena Garma, isang retiradong police lieutenant. Colonel na ipaaresto ito kung hindi haharap sa pagdinig. Sinabi ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, lead chairman ng Quadcom, na inisyuhan na nila ng subpena si Gama matapos makalagkad ang pangalan nito sa umano'y pagpatay sa tatlong Chinese drug lords na sina Chu King-tung, Jackson Lee at Wong Bin-ping sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Sa pahayag ng mga testigo, si Garma umano bilang dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa lungsod ng Davao ang nagpaplano ng mga target pastangin sa manubong giyera kontra droga. Kung magmamatigas ang mga si Garma na dumano ay walang mapagpipilian ng mga mega panel kundi patawan ito ng contempt at ipaaresto. Muling nagsagawa ng pagdinig ang Quadcom sa Setyembre 3. Sa iba pang mga balitang nasyonal, amyenda sa discriminatory provisions ng plaka ng double plaka law umuusad. Sa detalye, tuloy ang pag-abante ng panukalang pag-aamyenda sa double plaka law. Ito ang siniguro ni Senate Majority Leader Francis Tolentino matapos sila magkasundo ni First Rider Party List Representative Bonifacio Busita para pagtulungang isulong ang kapakanan ng mga milyon-milyong motorcycle riders sa mga nalalabing sesyon ng 19th Congress. Sa programang Usapang Tol, pinasalamatan ni Busita ang senador sa pamumuno nito sa pagpasa ng Senate Bill number 2555 na mag-aamyend ng Republic Act 11235 o double plaka law sa botong 22-0 ay ipinasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang SBM 2555 na inisponsor ni Tolentino noong Hulyo 29. Bilang tugon, pinasalamatan ni Tolentino si Busita at sinabi na nakahanda siyang tumulong para alisin ang mga di makatwirang polisiya na nagdiskrimina laban sa milyon-milyong motorcycle riders. Ibinahagi rin ni Busita na pumasa na sa committee level ang House counterpart ng SBN 2555 at nakatrigga na rin itong kalendaryo sa plenaryo. Nauna rito ay pinangan ng senador ang plano ng Land Transportation Office Region 7 na hulihin ang mga motorsikling gumagamit ng improvised license plate magmula September 1. Hindi umano maintindihan ni Tolentino ang luwika ng direktiba ng ahensya, kaya di pa naman ito nare-resolva ang milyong backlogs nito sa pag-issue ng mga opisyal na plaka. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Duterte sa 2028 itinutulak. At sa detalye, bigong pinatatakbong VP si Sara. Ginikayat ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong Vice Presidente sa 2028 para maging running mate
para maging running mate ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Panelo sa isang pulong balitaan na regular silang nag-uusap ng dating Pangulo at isa siya sa nagsusulong ng Duterte tandem sa 2028. Tayo rin aniya sa dating Pangulo na tumakbo muna ang mayor dahil kailangan siya sa Davao at pagkatapos sa 2028 ay tumakbo siyang busy ng anak na si BP Sara. Tiniyak din aniya na pag Duterte ay babalik lahat ng bumaliktad sa kanila dahil napakalakas sa nila. Ayon pa kay Panelo, wala namang direktang tugon sa sesyon si Duterte at sa halip ay sinabihan lang siya nito na ituloy ang advokasya na Duterte. Parang kayo ng gusto magmalarim ng Pilipinas. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Mabalik po inyong record, makalis ang ilang paalala. Issue ahora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ahora mismo. Issue ahora mismo. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7322. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa inyo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Nagbabalik kita sa tuyong programang Isyu Ora Mismo niya na daw nini. Okay na ba ang sound ka? Pakicheck daw. Para sabi ni Cap Arles, medyo pangit daw ang sound. Marin na lang ang sound. Bako ang nagpo-program. Marin na lang ang sound. Bako ang nagpo-program. Okay, happy watching sa ating mga giliw na tagatangkilik ng ating programa. And maringani luminis ang satuyang bagyo. Dahil na makan bagyo. Abangan ang update sa satuyang bagyong Enteng. Narita luminayog sa taas. Dahil kita sinakupig sa hababa. Abangan man po ang sa tuyang update dyan sa Matnog, Sorsogon. Nakahapon pa baga, kansilado na ang biyahe dyan sa Port of Matnog. Pagsisirin dyan sa Samar, sa Visayas, Mindanao. Kumbaga, sinuspindi na. Kaya abangan ta. Kaya hatid iyan sa tuya ni Maki Gomez, ang sa tuyang correspondent dyan sa Banwaan Kan Matnog. Abangan yan. And syempre, abangan man ang sa tuyang mga report halin dyan sa luwasan katakot kan bagyong Enteng. Naway wag kang bumalik dahil wala kang karapatang bumalik dito sa amin. Siyempre, dagos-dagos kita sa tuyang programa. Makamumuyang aldaw kay paring Dondon na halipas na sa kung saan na lugar, kung saan na lupalo. Habang nasa Bagyo kita, nakikipagyuman si Dondon. Okay? Sa gabos na nakatutok sa tuya sa programa ngunyan na aldaw nini, tabay lang po, pag-uyan mga tugang, aramot na po ang sa tuyang Huban update. Aling mismisan dyan sa Banwaan Kan Huban. Regular na po nindong madadangang bigdi ang mga update kang LGU Huban, headed by their very own Mayor Gloria Alindogan. Mag-antabi na po yan sa tuyang programa Monday to Friday ang mga kaganapan sa Huban para sa Huban Update. Happy watching kay Bernard Pancho. Bernard, kamusta ang piyesta dyan sa Barangay Gindaon? So ayan, abangan ang mga kaganapan dyan sa Huban sa paagikan programa tang Huban Update. Happy watching mo po sa tuyang may guson na head kang IRDF si Ma'am RC Clipo. Mga
kaganapan dyan sa IRDF, Integrated Rural Development Foundation, headed by Ma'am Arzeglipo. Happy watching man kay Sir Carlito Anling Portuno, ang Agila ng Barcelona. Yan. Thanks and have a blessed and rainy day to all Sorsoganon. Ingat lang po kita. God bless. God bless na po, Sir Anling. Abangan ang the return of the comeback ni Sir Arling Portuno. Narito na po ang Huban Update mula sa Huban Gazette. Bagyo, Bantay Bagyo, MTRRMC Mayor Glo Alindugan nakamonitor. Yan. Pagpasok ng Setyembre, hindi ang pagdiriwang ng Vermont ang naging pangunahing paksa, kundi ang pagdating ng Tropical Depression Enteng. Agad na nagpatawag ng paksa, kundi ng pulong si Mayor Gloria Alindugan sa mga frontline offices at ahensya upang tiyakin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan. Sinigurado niya ang sapat na supply ng relief goods at ang pag-deploy ng pwersa mula sa Huban MDRRMO Office, Huban MPS Sorsogon PPO, BFP Huban Sorsogon as Coast Guard Huban para tumulong sa mga hubang noon. Kasama sa mga tinututukan ng mga lugar na madalas bahain tulad ng Biriran, Binanwahan, Tinago at Embarcadero, pati na ang island barangay na Sablayan. Inaanyayahan ang mga hubang noon na magpadala ng mga larawan ng kanilang lugar para sa monitoring sa aming page at available ang hotlines para sa anumang concern. Sa gitna ng masamang panahon, pumunta si Mayor Gloria Alindugan sa Huban MDRRMO upang magbigay ng abiso sa pamamagitan ng public address system. Paalala niya sa mga hubangno na mag-ingat at sundin ang mga protocol tuwing may bagyo. Naglabas ng bulletin ang DOST Pag-asa nagsasaad ng Tropical Cyclone Warning Signal number 1 para sa Sorsogon. Agad na nag-isya si Mayor Glo ng suspension ng klase sa lahat ng paaralan sa Huban at pagbabawal sa pagpapalaot ng mga sasakyang pandagat. Pinaalalahanan ang lahat na mag-charge ng mga flashlight, cellphone at radyo at kung maaari manatili sa loob ng bahay upang mapanatili ang kaligtasan. At para pa rin sa Huban Update, Huban Mayor Glo Alindugan, why suspend classes up to grade 12 only? Pati na lahat all levels, PUV, PBT, school, grade, grabe ulan. Ito po ang pinos ni Mr. Bobot Bawawa, Istrupigan, Laguna, kung saan binigyang kasagutan naman ito ni Mayor Glo Alindugan. Sabi niya, with all due respect, sir, our Honorable Mayor Gloria Alindugan suspended classes from preschool to secondary level in both public and private schools in the municipality since we only have primary and secondary schools. Kindly refer to our posted executive order number 29 para malaman niyo po na she had cancelled both public and private schools classes. Kindly comprehend well po, acquaint yourself din po with DepEd Circular 37 Series of 2022 as it was one of our bases po. Although our Mayor Glo is very much willing to have a tertiary school po. As of the moment, it is yet to be realized ang pagkakansila po ng pasok ng college students. Therefore, ay nasa mga kolehiyo at university na po. Salamat po. Muli kami nagpapasalamat sa inyo na think before you blink. Let us practice responsible journalism. Kindly be safe in this weather. Be updated and be aware of what you post. Thank you. Yan po ang kasagutan ng
Local Government Unit of Huban. Yan. Naman bobot. Paano nga magsususpend ng college ang Huban? Wala naman silang college. Wala naman silang para lang pang kolehiyo. Ano lang yun, hanggang senior high or up to grade 12. Kaya nga sabi baga, think muna, think bago click. Happy watching po kay Sir Ian Renovalles. Good morning SM South from Sir Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Yan. Ayan ganda ng pagkaan. Bubot naman kasi. Think and think before you click. Sabi nga, tira ka ng tira. Wala naman palang college ang Huban. Paano pag sinabi ni Mayor Glo na from primary to tertiary, sasabihin naman ng mga bashers, nagmamano ka Mayor Glo, wala man kitang college, sinakaw pa pang tertiary. Baka sabihin sinaklawaman mo pa si Governor. Happy watching man kay Miss Kaki dyan sa saan ka mang lupalop at nakamonitor man eh. And good morning ma po kay Kagawad Pobio Sabado dyan sa Matnog, Sorsogon. Kagawad, baka pwede ka makabigay ng update sa amin tungkol dyan sa mga stranded. Alam ko na kahapon pa nagpulong na ang council ng Matnog together with Mayor Catleyaso para sa preparation ninyo. At ngayon nga talagang very busy kayo dyan kahapon pa dahil sa pagka may bagyo. Number 1 ang Matnog na minomonitor dahil nga sa dyan bumabagsak lahat ng mga pasahero, lahat ng mga biyahero papuntang Visayas and Mindanao. Kaya lagi itong minomonitor ng ating pamahalaan lokal. Lalo na po si Mayor Catleyaso talagang on hand din sa pagtao ng mga asistensya. Okay, happy watching po kay Ma'am Gloriosa Lolo all the way from Hong Kong. Ma'am, sabi ko ngayon lang tayo nakaprogram dahil isang linggo tayong pinahirapan ng trangkaso. At syempre, nagbabalik kita sa ere para sa ngalan ng serbisyo publiko. Okay, sa ating wow, si Ma'am Gloriosa Lolo nagpadalagan ng 50 stars. 50 stars ang pinadala ni Ma'am Gloriosa Lolo sa ating programa ngayong araw nito. Maraming salamat po ma'am sa pagbigay ninyo ng sabi nga tulong sa amin. At naway dumami pa ang lahi ninyo. Yan. Salamat ma'am para sa ating programa o sa ating istasyon sa Bicol TV Sorsogon. At sa panghuling balitang Huban update, Mayor Glo binisita at hinandugan ng food packs ng ang mga frontliners na abala dahil sa Tropical Depression Enteng. Ayan, punong abala si Mayor Glo Alindugan sa pagsisigurong ang lahat ng Hubangnon ay ligtas laban sa banta ng Tropical Depression Enteng. Kabilang na dyan ang emergency frontliners tulad ng Huban MDRRMO Office, Huban MPS Sorsogon, PPO, BFP, R5 Huban Fire Station, RHU, Coast Guard at iba pa. Matapos ang personal na paglilibot sa mga lugar na landslide at flood prone ay nagdala ng food pack si Mayor sa mga nasabing opisina at ahensya. Naglalaman ng kape, biskwit, dilata at iba pa ang nasabing food pack na maaaring pagsalusaluhan ng mga naka-duty ngayong offline bantay bagyo. Angad ni Mayor na maitawid ng ligtas ang gabing ito, panalangin
nga rin ang magandang kalusugan para sa lahat sa kabila ng masamang panahon, lalong-lalo na sa mga frontliners na alam niyang mapupuyat at susuong na naman sa peligro sa ngalan ng pagsiservisyo. Sa ating emergency frontliners, saludo po kami sa inyo ayon kay Mayor Do Alindugan. Yan ha. Nakita ninyo kung gaano kahanton ito si Mayor Do Alindugan pagdating dyan sa kanyang munisipyo. At dyan sa LGU Matnog, ito po may message dito si Kagawad Pubio Sabado. Ongoing po ang pagbigay natin ngayon ng mga hot meals at sa mga strandees going to Visayas and Mindanao as part of our social responsibility as per instruction ng ating Honorable Mayor Catlea So. Kahapon din nakapag-distribute na din tayo ng mga food packs from DSWD sa mga affected areas po. Talagang hindi matatawaran ang mga ginagawang serbisyo publiko ng ating mga public officials diyan sa bayan ng Matnog. Once again sa ngalan ng buong staff ng Matnog, LGU Matnog, si Kagawad Pubio Sabado, si Mayor Catlea So at sa ibang council, saludo po kami sa inyong lahat. Sabi pa po, dagdag informasyon pa po ni Kagawad Pubio Sabado as of September 2, 2024, 5 a.m. Name of port, Matnog Port. Number of stranded passenger, 295. Number of stranded rolling cargos, 109. Yan. Okay. Yan po inuulit ko po ang message sa atin ni Kagawad Pubio Sabado. Ongoing po ang pagbigay namin ngayon ng mga hot meals para sa mga strandees going to Visayas and Mindanao as part of our social responsibility as per instruction ng ating Honorable Mayor Catlea So. Kahapon din nakapag-distribute na din tayo ng mga food packs from DSWD sa mga affected areas po. And as of September 2, 2024, 5 a.m. ang datos ng LGU Matnog, number of stranded passenger umabot na sa 295 at number of rolling cargos 109. Yan po ang kaganapan dyan sa munisipyo ng Matnog as present. Ayan, nakikita ninyo sa ating video na pinadala ni Maki, ni Papa Maki, ang mga stranded dyan sa Port of Matnog. Ayan, dyan sa highway ng Matnog. Ayan, patuloy na may bigyan ng hot meals. May sampurado, ano po ang mabibigay na ito ang sinasabi nila na kahit hindi namin yan kaano-ano, pakakainin at pakakainin namin yan dahil nga siyempre nasa lugar namin. Di tulad ng iba dyan, nagpapakain lang kung may camera. Ayan po makikita natin wala dyan si Mayor Catlea So. Busy rin siya sa ibang kaganapan dyan sa paghahanda ng bagyo. Pero ang mga tauhan niya nakadeploy na sa pagbibigay ng makakain dyan sa mga stranded. Yan, tuwan-tuwa si Pare, nakayari siya ng hot meals. Yan, si Nanay talagang sumasalok pa ng champurado. Yun, talagang sarap na sarap yun. Yan po mga kaibigan, ang ating hindi talaga nawawala sa atin ang sabi nga ang bayanihan system pagka ganyang may mga kalamidad. Basta may dumarating sa ating kalamidad,
Yan. Happy watching pala kay Rebor Lasay the third o the second pala. Nagdagan ko pa na nga siya. Si Rebor Lasay the second, happy watching kung saan ka man sa lupalop ng kamay nilaan. Happy watching. At karagdagang impormasyon mula kay Kagawad Pubio Sabado, signal number 1 pa rin po tayo kaya wala pa pong biyahe ang barko. Kaya patuloy pa rin po ang dagsa ng mga pasahero. Kaya po naghahanda ang lokal na gobyerno ng Matnog sa pagbibigay ng pagkain sa kanila, snacks at lunch. Panay din monitor ng aming buting mayor sa lahat ng mga barangay sa na kailangan ng agarang rescue. Yan. Report sa natin. Abangan po ang report ni Papa Maki sa pag nakabili na po ng Manila paper. Kasi kahapon gumawa na ito ng report dun sa Manila paper. Kaso nabasa ang Manila paper kaya hindi siya nakapag-report. Ngayon, bumili na siya ng Manila paper at kailangan niya ng mag-report. Ano siya, Makati daw? Oh, okay. So, abangan po ang report ni Papa Maki. Live report mula dyan sa munisipyo ng Matnog sa sitwasyon yan. Pero sabi nga ni Pobio Sabado ni Kagawad, signal number 1 pa rin po tayo, kaya wala pa pong biyahe ang barko, kaya patuloy pa rin po ang dagsa ng mga pasahero. Kaya po naghahanda ang lokal na gobyerno ng Matnog sa pagbigay ng pagkain sa kanila, snacks at lunch. Panay din ang monitor ng aming butihing mayor sa lahat ng mga barangay na kailangan ng agarang rescue. Ayan. Bigyang daan muna natin ang balitang Matnog mula dyan sa Matnog, Sorsogon. Live report si Papa Maki Gomez. Maki balita tayo. Yes, good morning po SM Sawa sa lahat po na nakatutok po ngayon sa Bicol TV Sorsogon. Nandito po tayo ngayon kasalukuyan sa bayan ng Matnog kung saan ay natutukan po natin kanina ang pamimigay ng LGU kasama ang Tulong Center at MSWD at kasama na din ang DSWD region sa pamimigay ng mga hot meals katulad ng champurado sa lahat ng mga stranded na mga pasahero dito. Itong pagbibigay ng mga hot meals ay ito talaga yung ginagawa ng LGU ayon sa nakapanayam natin kanina. Every time na may mga stranded dito ay hindi naman daw hadlang kung ikaw ay hindi taga Matnog, basta nandito ka sa bisinidad ng Matnog at kinakailangan ng mga ganitong tulong ay agad na nagpapagawa ng ganitong operasyon ang alkalde dito sa Matnog na si Mayor Catlayaso. Sa ngayon naman SM Sao ay kanina medyo tuminto ang ulan pero ngayon patuloy naman simula sa pag-ambon hanggang sa palakas at umihina din. At ang mga passengers natin, ang mga pasahero natin na stranded dito sa bayan ng Matnog ay umabot na sa 1,338 dito sa may parking Blue Lane. Pero kanina pumunta tayo sa Matnog Port, nakakuha din tayo ng data. Ang nasa loob ng Matnog Port sa loob ng alas 8 kanina ay 295, kasama na dyan ang 111 na rolling cargo at mga trucks na nasa 23 at ang light car naman ay 8 at 7 bus at 2 motorsiklo. Sa loob lamang yan, pero pa yan dito sa labas, dito sa nasa sa Blue Lane. SM. Parang talagang expect yan na dadagdag pa yan kasi marami pang bumiyahe from Manila to Matnog. Pero ang problema, hanggang ngayon nasa signal number 1 pa rin tayo kaya walang biyahe. Roger to that, SM Sao, base sa inilabas na bulletin number 8 ngayong araw ng
DOST Pag-asa ay apektado pa rin ng signal number 1. Yan ang Sorsogon, ang probinsya ng Sorsogon. So ngayon talagang sabi nga ni Kagawad PB yung Sabado, ang piniprepare naman nila snacks at lunch. Roger, SM Sao, kanina nga po ay madaling araw pa lang ay gising na ang buong tropa ng LGU kasama si Mayor Catleyaso sa paghahanda ng hot meals at ngayon nga ay nagpe-prepare naman sila para sa snacks sa lahat ng passenger. Na-report na din natin na SM Sao, nung mga nakakaang may mga stranded ay talaga nakita naman natin na halos sa madaling araw pa lang ay namamahagi na sila at hanggang gabi yung pamamahagi nila. SM Sao. Okay, matanong ko lang Papa Maki, aside from LGU Matnog, nakita mo ba dyan ang mga personahe ng provincial government? Meron ba dyan na namimigay din ng ganyan tulong? Sa ngayon po, SM Sao negative po, wala po akong nakita na mga personahe ng provincial government dito po sa bayan ng Matog. Simula ko kanina alas 6 sa aking pag-ikot-ikot dito sa bayan ng Matog, wala po tayong nakita na galing sa provincial government. Maliban lang sa mga personahe dito ng Blue Lane, yun lang yung nakita natin dito. Oo, baka nagpe-prepare pa. Tapos wala rin ba tayong nakita ng mga ano diyan, mga national media figures? Negative rin SM Sao, pero sa ibang nila kumukuha nila siguro sila ng mga data dito, pero sa ngayon personally ay wala pa tayong nakikita dito. Kasi pagdating Bicol TV pa lang yung nandito tong media. Okay, baka kasi pagdating nila ng mga national figures saka naman dadating yung mga papoging points ng mga politician. Alam na tapos hindi talaga yun maiwasan ng mga ganyang bagay, pero ayun nga dito sa mga nakapanayam natin, hindi lang dito sa mga personahe ng LGU, pati na rin sa mga residente, iba't ibang barangay dito sa bayan ng Matog ay hindi naman daw nagkukulang ang LGU sa pagdating sa mga ganitong operasyon. Actually ngayon ang MDRRMO ay patuloy sa ginagawang monitoring para sa kung ano man yung maaaring maging damage na dulot nga nito, pero sa ngayon ay mahina na, pero patuloy pa rin sila na nakamonitor sa bawat barangay dito sa bayan ng Matog at kung ano man ang maipapaabot nila sa mga tao. Okay, napakagandang report Papa Maki. Sana wala na magpaipa dyan. Ang mayor nga natin dyan sa Matnog, hanggang sa pagtulong lang siya, wala yung mga pa-picture-picture, mga alam mo na, yung mga pa-cute. Dati nag-cute si Mayor Catleya, hindi niya na kailangan yan. Okay. Actually kanina nakausap natin si Mayor Catleya, so madaling araw pa lang. Dahil nga sa gising na siya, sinusubukan ko sana na kuhanan ng picture, pero ayon sa kanya ay hindi naman daw sila sanay sa ganyang publicity. Ang importante ay nakakatakot sa tao ang dapat na para sa tao. Yan yung tugon ni Mayor Catleya. So yes, very good. Walang paepal, sabi nga. Basta sa servisyo. SM Tao. Okay. At yan po ang mga kalagayan po dito sa bayan ng Matoga. Maki Gomez sa Bicol TV. Thank you very much, Papa Maki, para sa iyong special report mula dyan sa munisipyo ng Matnog. Live report ni Papa Maki. Kaya yung iba dyan, huwag na magpa-epal. Ha? Basta pagtulong na lang. Kayahin ninyo ang mayor ng Matnog. Walang halong pa-epal. Serbisyong totoo lamang.
Yan, happy watching man po kay Ma'am Dennis Godoy. Sabi niya, thanks, may balita na ako on the spot. Yan. Kamutok lang po lagi dito sa ating programa, ma'am. Happy watching man kay Ma'am Gloria Salolo. Once again, thank you very much, ma'am, sa yung ipinadalang 50 stars sa ating istasyon dito po sa Bicol TV Sorsogon. Yan sa mga kaganapan sa ating probinsya ng Sorsogon. Yan, hanap tayo din ng mga kaganapan. Patuloy na happy birthday nga pala kay Kapitan Johnny Dangalan dyan sa Barangay Pulverista. Ex-Kapitan, happy birthday. Happy birthday man kay Sir Ani Anchingges and SK3. Happy birthday Sir Ani, mula sa buong staff ng Bicol TV Sorsogon at buong staff ng SK3. Happy watching kay Kap, si Kap Johnny Damalan, former kapitan of Barangay Pulverista. Sabi ni Juan Aswang, ang post ni Juan Aswang, ining taga-media na ini, basta-basta lang na post na daingan ni aram na wala man college dito sa Huban. Napapaisip lugod ako kung media ka ba talaga. Hain ang utak mo, baka wala ka na utak, kay puro na lang kwarta ang nasa isip mo. Gabos-gabos na lang hihimuan mo, makaraot lang, halata unong tabi ka mo. Niyan makaraunian may nakita ninda na daghanon ang nag-uumaw kay Mayor Gloria Alindugan, mahanap inaasang pwede mo na isyo, makaraot lang. Ini po ang pigmentation kanang post ni Bobot Laguna na Huban Mayor Glo Alindugan, why suspend classes up to grade 12 only? Ba't di na lang all levels, public and private school? Grabe ulan. Paano nga po maging all levels na ang Huban is primary and secondary, man lang o daiman kin tertiary. Abay palugod ini po sinibag kang local government unit of Huban. Sabi niya, with all due respect, sir, our honorable Mayor Gloria L. Alindugan suspended classes from preschool to secondary level in both public and private schools in the municipality, since we only have primary and secondary schools. Kindly refer to our posted Executive Order number 29 para malaman nyo po na she had cancelled both public and private schools classes. Kindly comprehend well po, acquaint yourself din po with DepEd Circular 37 Series of 2022, as it was one of our bases po. Although our Mayor Glo is very much willing to have a tertiary school po, as of the moment, it is yet to be realized ang pagkakasila po ng pasok ng college students, therefore ay nasa mga kolehiyo at university na po. Salamat po. Muli kami nagpapaalala sa inyo na think before you click. Let us practice responsible journalism. Kindly be safe in this weather. Be updated and be aware of what you post. Thank you. Yan po ang kasimbagan kang LGU Huban. May sarap pa po din nag-comment, sabi niya, ay sus talaga, halataon kamong, basta kay Mayor Glo, luway-luway lang kamo kay nakikita sa tao kung paano nila gawa ng sari-saring issue at kwento si Mayor Glo na walang ginawa,
kundi magtrabaho para sa ikakaayad sa Huban. Ina na sige ang turuligsa kay Mayor, amo ina an may mga maraot na gibo. Bastos, walang modo. Kaya luway lang basi amo ina an ikapyad ni Niyo. Ha. Ayan po ang naging post na sabi nga ni dapat maging responsible. Ayan ha, very active mas gani. Ayan si Mayor sa linggong-linggo nasa opisina. Linggong-linggo nasa opisina para padagos na magbigay ng serbisyo. Padagos na magbigay ng serbisyo. Sabi ni Kap Arles Sanaban, na kuryente. Sabi nga ni Baga, magayon think before you click. Diba? Ang misay duwan kang LGU Huban, think before you click. Mag-isip mo na bago mag-click, wag yung bira ng bira. Yan tuloy, sa kabibira, natira. Ha? Huwag kasi tira ng tira. Paminsan-minsan, mag-isip naman tayo. Okay? Sa mga kaganapan sa Huban, mag-antabay lang po dito sa tuya para sa Huban update. Sabi nga ni Bagalinda, perming natutulig sa Huban sa kunanano na issue. But this is station mga tugang, open po kita sa Gabos. Bako po ini Pro Gloria, bako man po ini Pro Botox, bako man po ini nagpapur kung si Sayman. Any issue, any development project, maski sa man na lugar, open po kita sa pagtao sa Indo ning kasimbagan. O sabi nga ni topic para sa tuyang programa. Ang asunas na makatabang kita sa Gabos na itataon ng public information, gora lang po kita. Anytime po pwede kita magtaoning anuman na impormasyon sa ngaran kan serbisyo publiko. Last itong aldaw ka nagkaigwa ning last August 31 Saturday ginibo po ang opening kang Bito basketball tournament or sa pamamayo po ni former Kapitan Rohel Botox Polleros kan Barangay Lahong. Isinagibo po ang Bito basketball tournament. Sabi ko nga any development pag-abot sa party kanuban dahil po kita ang pigpipili as soon as na ini makabenepisyo ang lambang hubang nun sa lado kan sports, sa lado kan mga infrastruktura. Anytime po makatabang kita sa pagtaon ng mga impormasyon. Dahil po nito pag sabihin na may pinapanigan kita, kapos po ini tatawan ng magkakanigong linya or puwang digdi sa satuyang istasyon sa Bicol TV Sorsogon. Magpaabot lang po kamo sa inyong mga impormasyon. Kaya hagad ko po ang Gabos na sabi nga ni Pagano, maski nag-iinit na daw dyan ang sitwasyon sa Huban dahil sa maaboto na eleksyon, si Mayor Glo Alindogan, the incumbent mayor, kontra kay
dating kapitan kanlahong si Rohel Botox Polyeros. Ini na po na duwaan makakatunggali dyan sa Huban. Pero tayo po kita digdi ning sabi nga ni Pig miminos sa duwang ini aram ta po gabos ini ang punto man lang is magserbisyo sa tao. Magserbisyo sa tao ang gabos na bottom line kang pagdalagan ka ini sa pagkapot kan lambang munisipyo na nasasakupan ninda. Remember, si Botox una nang dati na naglaban sa pagka-mayor dyan sa Huban kontra kay Mayor Kama Alindugan. I think that was 2013, hindi ako nasasala, or 2016 19 that was 2016 kan maglaban si Botox kay dating Mayor Kama Alindugan. Dahil po ini pinalad sa sayang katunggali. Ngunya nagbabalik siya, ang mga kalaban niya ang agom. Depende yan. May nagsasabi nga ni na mabalik da si Mayor Kama dahil yun mga kalaban. Dahil kumbaga the return of the comeback. Pero dahil bako man po ining basihan na kung si Mayor Kama mapipirdi si Botox ang huring-huring dyan kung si Kama daa ang malaban ang tao nasa kay Kama man giraray. Kung si Mayor Glo ang malaban pwedeng pirdi hundaan ni Mayor ni Botox si Mayor Glo. Alagad, base naman sa pag-hapot na dyan, perminindang pagsasabi na dahil man po kirason na tukalan si Mayor Glo Alindugan dahilan sa very transparent ini sa gabos na proyekto na pig-implementar niya sa Huban. Kaya dahil man dahil ining rason na tukalan si Mayor Glo. So napapaisip kita natata repuan mong labanan ang marayman ang pagsiservisyo. Kaya alagad sabi tangan ibaga eleksyon ini eleksyon na kunsain bako ining seleksyon. Siyempre pag sinabi mong eleksyon you need to elect. Dahil man po kay sustansya ang eleksyon kundi ang kalaban. Pero napatunayan ito na pagkano 2022 election dahil po ning kalaban o dahil man po kinaglaban dyan sa Huban. Maski na nga ni nag-atras si former Mayor Tess Bragata, but haluyon pa ang panahon ka ito na kung saan pwede pang may maglaban, may magpalit kay Chates. Pero dahil yung tabaga dahil man kiliminaban na hubang nun, it means kumbinsido sinda sa pagkukubyerno kang mga Alindugan. Ngunyan kung igwaman ning nagtatry na lumaban yaon si Botox, it means ano yan, kumbaga demokrasya kita, nasa demokrasya kita na maski sisay pwedeng lumaban. Kaya kita digdi sa satuyang programa permita po yung pagsasabi na dahil man po kitang pagpipili maski sisay man
Maski Sisay na gustong lumaban dyan sa huban, dahil po kita pipili. Kung ano po ang sa imong plataforma, you are very welcome na iluwas ini para sa tao. Ano ang naging purpose mo sa pagdalagan mo? Ano ang naging kaburuton mo? Ano ang advokasya mo? Kaya open po kita. Okay? So mga tugang, inabot na po kita kan oras kan pa maaram kan sa tuyang programa. Issue ora mismo. Maaram na po kita ngunyan. Mabalik po kita sa aga. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, asan yung likod si Rosauro Amistoso. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya kan Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.